Hi po, just wanna share a creepy story. Ako nga pala yung sender ng tagahansaman na story before. So, ito na nga. Nag-work na ako ngayon sa isang BPO company sa Fort. Nag-rent lang din ako ng bahay kasama ang boyfriend ko. Live-in kumbaga. Paunti-unti kaming bumili ng mga gamit para sa bahay. Yun na nga, nagpaplano akong bumili ng oroka na malaki, yung pwedeng sabitan ng damit para hindi magusot. Medyo maarte kasi si boyfriend. Nag-canvas ako kaso medyo mahal, tas di naman maganda quality. Yung kapitbahay namin, which is office mate ko before, sinabihan ko na meron daw siyang nakita na garage sale doon sa sakyan ng tricycle banda. Mga Japan furnitures daw at may nakita daw siyang kabinet doon, try ko daw tignan. Kinabukasan, pinuntahan ko kagad. Meron nga, malaki tas malapat. Meron ding lagayan ng mga damit sa gilid. Yung mga pwedeng itupi at drawer sa baba. At nakakagulat sobrang mura niya. Oo, sobrang mura, 1K lang at pwede pang tawaran. So nakuha ko siya sa halagang 800. Sure na nang titipid lang. Same day pag uwi ni BF, pinakuha ko na sa kanya ang kabinet. Sinakay namin sa tricycle. Medyo mabigat kaya kailangan ko magbayad para sa 2 tao na makakatulong niya magbuhat. Nasa third floor pa kami Nasa third floor pa din naman kami, sobrang excited ako kasi may cabinet na kami. Nag-ayos agad ako ng mga damit, hinangar ko na yung mga naplansya ko. Bali, nasa paanan namin banda nakalagay yung cabinet. So parehas kami pagod ni BF that night at naisipan na naming matulog. Bandang 10 p.m., same pala kami, morning shift. Kinabukasan pagising ko, bukas yung cabinet as in nakatiwangwang at gulo ng mga damit sa loob. Galit na galit ako kasi sa isip ko naghanap siguro ng damit si boyfriend tas hindi naayos. Ginising ko siya agad, nagsisermon ako. Sabi niya hindi ako naghalongkat dyan, parehas tayo tulog diba? Tsaka ba't ako magkaroon ng damit ng ganong oras? Napaisip din ako na may point din siya. Pero sermon pa din ako kasi naiinis ako. Kakaayos ko lang eh. Fast forward. Kinagabihan ulit. Tulog kami pareho. Nagising ako bandang 2 a.m. kasi sumasakit puson ko. Meron pala ako. Tumayo ako para mag-CR. Napatigil ako sa pagtayo nang marinig ko yung cabinet na unti-unting bumubukas. Yung tunog niya parang sa pinto, yung creepy na tunog ng pinto sa mga horror. Ganon na ganon. So ako, lumapit ako kasi isasara ko. Inisip ko baka hindi na isara ng maayos ni BF. Siya inutusan ko magayos ng mga damit na nakakalat. Nung isasara ko na sana, bigla akong may narinig na bulong. Di ko mag-gets yung sinasabi. Tinignan ko si boyfriend kung siya ba nagsasalita kaso hindi, tas narinig ko naman ulit yung bulong. Medyo natakot ako kasi creepy, natanggal sa pagkakabit sa hangir yung isa kong blouse na inayos ko. Sa pagkakasabit ng may makapa akong buhok, akala ko fur lang yung jacket. O ano, pero nung kinapa ko po siya, buhok talaga siya, tas biglang may humawak sa kamay ko. Isang malamig na kamay, tas biglang bumulantang sa harap ko yung mukha ng isang singkit na babae. Duguan yung parting ulo niya. Tumutulo yung dugo hanggang mata niya. Tas may sinasabi siya. Napasigaw na lang ako, nagising si BF dahil doon binuksan yung ilaw. Akala may nakapasok na magnanakaw. Pati yung kalapit bahay namin lumabas din para i-check nangyari sa amin. Tas iyak lang ako ng iyak. Kwento ko sa kanila ang nangyari sa nakita ko. Naniwala naman si boyfriend sa akin. Kinabukasan sinauli namin agad yung cabinet. Sabi ko kahit huwag na nilang isauli yung pera pero binalik naman din nila. Sabi nung nagbabantay doon sa natindera, panlimang customer na daw akong nagsuuli doon. At di nila alam kung anong dahilan kung bakit binabalik sa kanila. Di na din ako nagkwento. Every time daw kasi may sinasauli yun. Pumapayag lang yung may-ari hapon as in wala lang daw sila sabi. Lesson learned. Huwag masyadong mawili sa mga mura na bagay lalo na kung sikanhan kasi di mo alam ang history ng mga gamit. Yun lang po. Yellow. Para sa akin naman po, hindi naman po masama kung sikanhan ang maibibili natin. Lalo pat yun lang po ang magiging afford natin. So, bago po tayo bumili ng mga bagay na yun, kailangan natin siya i-publish muna sa simbahan at bago natin ipasok sa ating bahay, i-make sure natin na okay po yung ating mga kagamitan. At yun lamang po,
Maraming salamat po sa pakikinig at panunood. See you on my next vlog.